Hello guys, it's me again Dems, giving another video. Because lately, hindi tayo masyadong nakakapag-ride dahil nga mainit at saka humid at mahirap mag-ride. This time, kwentuhan muna tayo about scooter. So bago tayo mag-start, kwento ko muna kung paano tayo nagsimula sa pag-scooter dito sa Qatar. May 13, 2020, nag-start tayo mag-scooter. Actually, during that time, we are doing some photography sa Mia Park. Then, accidentally, nakita ko si Nadandi. Kasama niya yung isa sa mga kasama niya sa katrabaho niya, nag-scooter sila gamit yung Xiaomi M365. So, Xiaomi M365 pa dati. Then, tinanong ko sila kung saan nila binili at magkano. Then, sinabi nila na binili nila sa Virgin. Nag-suggest sila na i-add ko yung Electric Scooter Qatar na page ng electric scooter dito sa Qatar. So, bali yung Electric Scooter Qatar, siya yung kauna-unahang electric scooter community dito sa Qatar. And I'm proud to say na nasaksihan ko yung paglaki o paglago ng Electric Scooter Qatar na group dito sa Qatar. So ayun na nga, binrouse ko yung kanilang page. So nakita ko yung mga post nila, maraming mga interesting posts. Then doon na nga ako na-convince na bumili. Then after a week, pumunta kami sa Virgin, sa DFC. Kasama ko yung kuya ko para maghanap ng scooter. And during that time, napakahirap maghanap ng electric scooter. And actually, yung nabili ko pang scooter that time is yung display unit nila kasi wala ka ng ibang choice. Kasi kung maghihintay ka pa, it will take time para dumating yung mga stocks. If not mistaken, yung speed niya around 25 to 30 kph. Tapos yung maximum range niya around 30 kilometers sa eco mode. Actually, during that time, kapag nakakapunta na ako sa may cornice, para sa akin is malayo na yon kasi tuwang-tuwa ako kasi nakakarating ako ng cornice nang walang binabayaran kasi free, kasi hindi ka na magta-taxi. So, panibagong tipid nun. Pagkatapos kong bumili at na-try ko yung Xiaomi M365, kahit pa paano may mga nalason din ako mga kasamahan natin para bumili din na kanilang kauna-unang electric scooter. And nakakatuwa pa nga yung isa sa ating mga kaibigan, sabi pa nga niya na ang electric scooter na kanya nabili ang siyang pinakamagandang nabili niya sa kanyang pag-abroad dito sa Qatar. Kasi nag-i-enjoy siya para magliwaliw dito sa Qatar ng libre. So hindi mo na kailangan mag-taxi. During that time, I think wala pang Uber. So taxi pa lang yung options namin dito. So pag nakatipid ka ng 10 real, malaking bagay na yon. Ang una kong sama sa ride o kaya tambay is I think mga 7 lang yata kami doon. Basta below 10. And para sa amin, napakarami na namin noon. Kasi during that time, nag-start pa lang yung electric scooter dito sa Qatar. Proud to say na isa kami sa mga nagparami ng electric scooter dito sa Qatar. At yun na nga, unti-unti nang dumadami yung mga electric scooter dito sa Qatar. At makita mo sa mga tambay at mga group ride kung paano siya dumami. At nasaksihan ko yung pagdami ng mga electric scooter riders dito sa Qatar. And the rest is history. Fast forward, so nag-start ako ng Xiaomi M365. Yun yung standard. Tapos nag-switch ako sa Xiaomi M365 Pro 2. Then, nag-G-Max ako. Gumamit din ako ng Dualtron Speedway Mini 4. Then, nag-switch ako ng Hero S9. Tapos, nag-Fido na. I started Fido Q1S. So, ito yung standard version. If not mistaken, kami yung mga kauna-unahang nagkaroon ng Fido scooter dito sa Qatar. Then, nag-switch ako sa Fido Q1S. Ito yung modified na galing sa Dubai. Galing kay Sir Mio ng Chef Mechanic. Ito yung naka-modified na 52 volts, 800 watts motor, tapos 28 Ah Tesla battery. Tapos tumatakbo na siya ng mga around 60 kph. Then ginamit ko siya ng papunta ng Alcor, single full charge ng balikan, mga around 86 kilometers balikan. So dire-diretso yun na pag-ride. So yun yung isa sa mga pinakamalayo kong ride in a single full charge. So yung range niya talagang panalo. Tapos today is naka 60 volts na tayo. So yung scooter natin ngayon is tumatakbo na ng around more or less 80 kph. Meron siyang 34 Ah Sony Murata battery. Tapos meron siyang 2,500 watts motor.
So dito na nabuo yung Fido Qatar na group. Ito yung mga samahan ng mga Fido enthusiasts dito sa Qatar. So kahit anong grupo ka man na kinabibilangan dito sa Qatar, is welcome ka dito sa Fido Qatar. And kitang-kita nyo naman sa mga past videos natin kung gaano kaganda ang kanilang mga Fido scooters ng ating mga kasamahan dito sa Qatar. Well, mostly sa kanila is galing ng UAE or Dubai. But for now, kaya na rin natin magbuo dito sa may Qatar. Kontakin nyo lang si Sir Gibo kung gusto nyo magpa-build o magpa-modify ng inyong mga Fido scooters. Kahit anong gusto nyo ilagay dyan sa Fido scooters nyo, kayang-kaya yan Sir Gibo. And kilala siya sa electric scooter community dito sa Qatar. Based sa mga napagdaanan ko mga electric scooter, all of them is stand-up scooter, but of course except yung Fido scooters which is seated scooter. That makes a big difference when it comes to Fido scooter. And bakit nga ba in demand yung Fido scooters nowadays? For our past videos, tinanong natin yung ating mga kasamahan kung bakit nga ba Fido scooters ang kanilang pinipili. And ang common na sagot sa kanila is yung comfort. Nakakangalay tumayo ng mahaba, kaya switch na ako sa Fido, nakaupo ka na, komportable ka pa. Tsaka maganda sa Fido, pang isahan lang, hindi ka talaga makakapag-angkas ng chicks. Kapag loyal ka, pag Fido ka. Kung ano yung sagot ni Tops Alvin, ganun din eh. Comfort talaga habol ko. Kumuha ko ng Fido kasi unang-una talaga sa comfort talaga kasi lalo na kapag long ride, iba rin talaga pag nakaupo. Yes, for me, it would be the same reasons, yung comfort talaga. Just imagine yung nakatayo versus yung nakaupo. Kung alin doon ang mas komportableng i-ride. So, just think about it kung naka-stand-up scooter ka pa sa ngayon. Not only that, si Fido scooters ay unlimited lason. Literally, lason. Meaning, unlimited yung mga ideas kung paano mo pagagahindahin ang inyong mga scooters. Not only the look, pero pwede mong baguhin yung kanyang speed. Depende sa lalim ng inyong bulsa. Depende sa inyong budget. Kasi unlimited yung kanyang pag-upgrade. Actually, other scooters here is reach around 30,000 Qatari Riyal. That is almost 500,000 pesos. So, just imagine kung gaano kamahal yung mga scooters ng iba sa ating mga kasamahan dito. And kilala nyo siya kung sino siya dito sa Qatar. Well, kahit ano man ang iyong scooters ngayon, as long as nag-i-enjoy ka, go for it. Ang mahalaga ay nakatulong sa iyo ang pag-scooter. At the same time, yung pag-scooter mo dito is nakakamit ka ng maraming kaibigan. So, nag-i-enjoy ka na sa pagra-ride, nakakahanap ka pa ng mga bago mong kaibigan. I'm talking about kaibigan na barkada, hindi yung kaibigan o kaya lover. Sabi nga nila, pag naka-Fido ka, is loyal ka. Agree ba kayo dyan mga ka-Fido? Well, again, if you are new in this channel, please don't forget to subscribe and hit the notification for you to be notified for new upcoming videos. Hanggang sa muli mga ka-Fido, always ride safe. There's so many things that I keep in my mind, like a past. There's a reason why all the emotions I built up inside you. Got enough of every melody, they all sound the same. From my broken heart, no remedy, maybe if you stay, we can get away with it. No, 'cause I'm feeling so